dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan meron pong binulgar mga kababayan na matinding meron pong inilabas o isinapubliko na salita mga kababayan itong si Congressman Tere Redon patungkol po sa impeachment nitong si Sara Duterte. Talagang ito mga kababayan, ako naniniwala ako 100% mai-impeach po talaga itong si Sara. Pasensya na po doon sa mga didishit na galit, pasintabi po sa inyo, alam ko malulungkot kayo sa balitang ito, pero may impeach po talaga sa pangalawang pagkakataon na itong si Sara Duterte next week mga kababayan. Ano po sa susunod na linggo? So ito, i-play po natin. Sir, 55 votes unanimous yung boto sa committee. What does this signal and what are we expecting sa plenary? We're expecting the Vice President to be impeached next week. So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get. And yung ina-expect mo namin, at the very best, mapantayin ho yung 215 votes in last year's impeachment. The worst case is 106. It's not the worst case because the Vice President will be impeached. It is certain. By next week, we will get the votes to impeach the Vice President. Yes, Congressman, pa-impeach. Ayan o, kita nyo, ano yung sabi ni Congressman Tere Redon? Alam nyo yung pinakasigurado na balita next week? Mai-impeach po etong si Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, hindi na pinoproblema yung 106 na boto o yung 1/3 na kailangan sa Kamara dahil nga ang iniisip ngayon ng iba mga kongresista ay mahigitan pa yung 215 na boto na nakuha po mga kababayan noong nakaraang taon. So ibig sabihin 100% mai-impeach po talaga etong si Sara Duterte sa Kamara kasi nga ayaw naman talaga mga kababayang humarap na ni Sara Duterte. Yan na rin yung gusto niya. Ano po para makapagpahinga na siya sa politics? Ang ma-impeach mga kababayan at mamuhay ng marangya. Kasi nga syempre, ikaw ba naman kotang-kota ka na? 'Di ba? Kotang-kota ka na sa pagnanakaw ng pera ng mamamayang Pilipino allegedly. Ikaw pa ba naman hindi ka lalagay sa tahimik? Bilyonarya ka na, pumasok ka sa politika, wala ka man lang kahit 500 million sa bank account mo. Pero paglabas mo o lalabas ka sa politika, bilyonarya ka na. Alam mo, tama din yung sinabi ni Duterte dati. Diba? Ano ba yung sinabi ni Duterte dati? Minsan, yung isang politiko, papasok sa politika, sira yung kotse. Wala man lang kapera-pera. Pero paglabas ng politiko pag lumabas sa politika, nagiging milyonarya, nagiging bilyonarya. Yun pala ay patama mismo sa kanyang anak. Kasi nga yung kanyang anak, sobrang garapal magnakaw sa pera, sa pondo ng mamamayang Pilipino. Ibig sabihin kaya pala alam ni Duterte yun kasi alam niya talaga mga kababayan na kurap yung kanyang anak. Ano po, so ngayon, maliwanag naman yung sinabi dito mga kababayan ni Congressman Tere Redon na talagang sa susunod na linggo ay may impeach po etong si Sara Duterte mga kababayan dahil hindi na nila pinoproblema yung 1/3 na boto. So ngayon nagsalita rin kanina ito pong si Speaker Faustino Vojidi III na kung saan mga kababayan sabi dito, Assures, Justice and Panel, Action versus BP Sara Impeachment mga kababayan. Ito pakinggan po natin. Sa inyong lahat, sa aking kapwang mambabatas at higit sa lahat, sa sambayan ng Pilipino na ating pong pinaglilingkuran. Sa araw na ito, di lamang natin muling binubuksan ang sesyon ng Kongreso. Sinasalubong natin ang panibagong yugto ng ating sama-samang paglalakbay bilang isang bansa. Hindi ito simpleng pagpapatuloy ng ating tungkulin. Ito ay pagpapatibay ng ating tunay na layunin at paninindigan. Dito sa ating institusyon, nagsumikap po tayong ipagpatuloy ang ating gawain. Our committees continued to function with focus and discipline. Wait lang, dito ko nasasagutin yan. Sabi ni Gary Villa 0825. Sir Jake, give reaction sa inilabas ng Supreme Court today na pinapasagot si Tito Sen for 10 days. The POV of Attorney Wilfredo Garrido. Post sa FB, pakibasa na lang.
he bet that the case will be dismissed. Hindi, sa akin mga kababayan, alam kong kaya ni Tito Sen sagutin yan. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi mga kababayan, kung ano yung sinasabi ng konstitusyon, ng saligang batas, yun po yung sinusunod ni Tito Sen. Ako naniniwala ako na kapag ka pinatawag yan, pinasagot yan sa Korte Suprema, expected na naman na pasasagutin talaga yan mga kababayan sa Korte Suprema. Kasi nga, nung naglabas dati mga kababayan ng desisyon ng Korte Suprema, di ba isa sa kumwestiyon eto pong si Tito Sen at sinasabi nga niya na dapat kapag ka na-transmit sa Senado yung article of impeachment, dapat talaga ora mismo nagko-convene ang Senate. So ngayon, ang iginigit ni Tito Sen yung forthwith mga kababayan. So dito sa usaping ito, ako naniniwala ako kayang-kaya ni Tito Sen sagutin yan dahil si Tito Sen ay may experience na sa usapin ng impeachment mga kababayan. At naniniwala ako na masasagot ni Tito Sen nang maayos yan. So sana nasagot ko yung sinasabi ni Sir Gary Villana. Mega love shoutout sa iyo. O Villa, mega love shoutout. Ensuring the governance remains steady, responsive, and accountable. Bago pa man mag-session break, mayroon na tayong 62 House bills na naisalang sa ikalawang pagbasa na direktang tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Kabila dito ang ilan sa mga mahalagang panukala na magpapabuti sa ating bayan. Ngayong linggong ito, tatalakayin natin ang National Land Use Act upang This professional Wait lang, may ads lang. Sorry. Tuloy natin mga kababayan. Even if you spend one magkaroon tayo ng malinaw at pangmatagalang plano sa pagkamit ng ating lupa at likas yaman. Panahon na rin na upang pagtibayin natin ang panukalang batas para sa 4Ps upang matiyak ang tulong sa ating mga pinakamahihirap na kababayan ay mananatiling maayos at sapat at napapanahon. Ganda Para yan. tugunan ang krisis sa dulot ng tensyon ng Middle East, agad nating binuo ang LEAD o Legislative Energy Action and Development Joint Committee na hindi lamang isang istruktura ng koordinasyon, kundi isang mas sistematiko at mas epektibong mga hakbang para makapagpasa ng mga batas na sasagot sa ating mga pinagdadaraanan. Alam naman natin na kapag tumaas ang langis, tumataas ang pamasahe, tumataas ang gastos ng mga manggagawa, tumataas ang presyo ng pagkain, at ang unang tinatamaan ay ang pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng LEAD, pinag-isa natin ang mga pangunahing sektor: enerhiya, agrikultura. Para mas magaling pa magsalita si House Speaker Boji D kaysa kay Martin Romualdez sorry, sinasabi ko lang yung totoo mga kababayan Sinasabi ko lang yung totoo kasi mas naiintindihan na mga kababayang Pilipino po natin. Pagkain, transportasyon, paggawa, ekonomiya, ICT at kalakalan. Hindi ito magkakahiwalay na hakbang. Ito ang pagsulong ng isang matibay na plano, isang malinaw na direksyon upang may sakatuparan natin ang layunin natin para sa isang ekonomiyang gumagana at nagbibigay ginhawa sa araw-araw ng buhay ng Pilipino. Ito ang serbisyong kailangan natin ngayon, hindi panandalian, kundi pangmatagalan. Bukod sa LEAD Joint Committee, nanatili pong aktibo ang iba pang mga committee, tulad ng Committee on Justice na tumutok sa impeachment hearings. We also strengthened our role in the region through our active participation in IPA engagement, demonstrating that the Philippines remains both responsive at home and relevant abroad. To our colleagues who step forward to take the lead in these key House activities, Deputy Speaker Rachel Arenas, House Justice Committee Chairperson Jean K. Luistro, and House Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, kasama ang mga chairperson ng 13 committees na bumubuo ng LEAD Joint Committee. Maraming salamat po sa inyo. Malapit Thank you ka na. for your leadership, Malapit na si Lustay. your diligence, your steadfast commitment to duty. Ito po ang diwa ng ating paglilingkod.
handa sa anumang hamon at laging nakatuon sa kapakanan ng bayan. Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Tama! Gusto ko rin pong idiin na wala po kaming ibang hangarin kundi makapaglingkod at gawin ang aming mga responsibilidad dito. Bakit wala ata ako nakikita dito mga kababayan na dito sa sesyon ng Kamara, wala akong nakikita ni isang Duterte dito. Bakit yung mga Duterte Black, bakit parang nawala? Hindi ata umattend mga kababayan, di na naman ata pumasok. Alam nyo, dapat ipatupad din ng Kamara yung no work, no pay dito po sa mga kongresista. Kasi pagkakaalam ko parang isinulong yan ni Congressman Sandro Marcos. Pero bukha atang hindi natatakot etong mga Duterte. Biruin nyo, hindi pumapasok. Sa Kamara. Gagawin namin ang aming mandato at tungkulin ng makatarungan na tapat. Yan. Sapagkat naniniwala kaming walang anumang katumbas ang prinsipyo at dangal. Sa bawat desisyon, isa lang ang aming gabay. Ang aming pananagutan sa inyo at sa buong bayan. Our oath to uphold the welfare of our people and to ensure transparency and accountability in government. We resume our session as we called not only to act, but to act with purpose, discipline, and resolve. Kaya't kasama natin si Majority Floor Leader Sandro Marcos na isinusulong natin ang Kalinga Act of 2026, ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at good assistance bilang bahagi ng mas malawak na hangarin na palakasin ang kakayahan ng bawat Pilipino. Patatatagay natin ang ating ekonomiya at gawing mas maasaang support system ng gobyerno. Kasabay nito, patuloy nating patitibayin ang ating mga hakbang tungo sa energy security sapagkat ang isang bansa ay kailangan na may klarong plano at matibay na pundasyon. At mga kasama, kung tunay nating nais palakasin ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon, ipasa natin ang anti-political dynasty. Tama! Tututukan natin ang mga ito dahil narito tayo hindi lamang upang pangalagaan ng kasalukuyan. Narito po tayo upang para maging handa para sa kinabukasan. Let us continue to work with President Ferdinand R. Marcos Jr. and move forward with a whole-of-government approach, coordinated, decisive, and anchored on long-term national interests. Sama-sama po nating itaguyod ang isang bagong Pilipinas. Tumindig tayo para sambayan ng Pilipino. Kumilos tayo ng may tapang, may bilis, at may maliwanag na hangarin. Inuulit ko po, walang katumbas ang ating prinsipyo at dangal. Lalo na pag ang usapin ay pananagutan. When it comes to fulfilling our mandate and our duty to uphold the interests of our people, we will not compromise and we will not waver. So let us move forward with conviction, unity, and purpose. Maraming salamat po. Mabuhay ang kapulungan ng kinatawan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Grabe mga kababayan, ito yung mga salitaan na talagang mararamdaman mo. Yung pag-iyak ng mga didisit sa susunod na linggo. Nakuha nyo mga kababayan yung pinupoint natin. Ito yung mga salitaan na talagang mararamdaman mo na iiyak. Yung mga didisit, sasakit yung mga dibdib ng mga yan. Kasi hindi nila gaano matatanggap yung mangyayari. Lalo na, may hamon pa tayo kay Jemmy Bondok na kapag ka na-impeach etong si Sara Duterte, aaminin niya na fake news peddler siya. Diba? Kasi sabi niya malabo daw makakuha ng boto sa Kamara. O di titingnan natin, pagdating mga kababayan ng araw ng impeachment ni Sara Duterte, diba? Pagdating ng ng plenary session. Kasi iaakyat na yan mga kababayan. Kita nyo nga pinagbotohan na kanina. 55 yung bumoto. So kung 55 yung bumoto, ibig sabihin ang kailangan na lamang mga kababayan, 51 na boto na lang para pasok sa 1/3. Ngayon, hindi na daw iniisip. Pakinig nyo naman yung sinabi kanina ni Congressman Terry Redon. Hindi na po nila iniisip yung 1/3. Ang iniisip nila, mahigitan yung 215 na nakuha na boto noong nakaraang taon, mga kababayan, para ma-impeach etong si Sara Duterte. Dahil malaki nga ang posibilidad na ma-impeach po talaga yan.
Kaya nga, gaya nga ng sabi mga kababayan ni Attorney Lorna Kapunan, ano ba yung sabi niya dito sa Abante? Basahin po natin ha. Yan, sabi dito sa Abante, una sa balita, ayon daw po kay Attorney Lorna Kapunan, BP Sara Duterte tagilid sa plunder. O bakit daw mga kababayan? Basahin po natin. Naniniwala ang abogadong si Lorna Kapunan na ang ebidensyang ihaharap sa House Committee on Justice ay malakas at maaaring mahatulan si Vice President Sara Duterte sa posibleng kasong plunder. Sabi pa dito, tinutukoy ni Kapunan ang testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes Deport na si Duterte at ang kanyang pamilya ay tumatanggap ng daang milyong piso mula po sa umanay sindikato o drug lord. Sabi pa dito, aniya, ang revelasyon ni Trillanes ay nagtutugma sa report ng Anti-Money Laundering Council o retong AMLC o retong AMLAC hingil sa 6.7 bilyong suspicious transaction ni Duterte at asawa nitong si Atty. Scarpio or Manasseh Scarpio. Sabi daw ni Kapunan mga kababayan, ni Atty. Kapunan, so sabi nila na vindicate, hindi na-vindicate daw si Senator Trillanes. I think the right word is na-confirm. Saad ni Kapunan na na-confirm yung matagal na niyang sinasabi na totoo. Ibig sabihin mga kababayan, talagang totoo yung mga aligasyon ni former Senator Antonio Trillanes dito po sa mga Duterte at napatunayan yan nung nakita natin yung paglabas at pagpasok ng pera sa bank account ni Sara Duterte. So sabi pa dito, sinabi naman ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega na mas malaki pa umano ang pumasok at lumabas na pera mula po sa mga bank account ni BP Sara Duterte at Mr. nito kaysa sa naiulat na mga bangko sa AMLC na nagkakahalaga ng 6.7 billion. Ayon kay Ortega, ang naiulat na mga bangko sa AMLAC ay ang mga covered transaction lamang na nagkakahalaga ng 500,000 pataas at suspicious transaction na umano'y na anuman ang halaga. Kung nakakagulat, sabi daw ni Ortega, kung nagugulat tayo sa 6.7 billion, we should understand this is not the full amount. Ito yung nakita ng AMLAC under its limited scope. This is just the tip of the iceberg, sabi pa ni Ortega. Kasi nga, sobrang laki, mga kababayan, nung pera na pumasok po sa bank account ni Sara Duterte. Kaya tama rin yung sinasabi ni Atty. Kapunan na makukonvict po talaga dyan si Sara Duterte mga kababayan kung sakaling sampahan yan ng kasong plunder. Ano po sabi pa dito, kaugnay nito inaasahang pagtitibayin ni House Committee on Justice ngayong Lunes, Mayo 4 ang ulat nito na nagre-rekomandang ipapadala na ang article of impeachment sa Senado kung saan lilitisin si Duterte. At kanina pinagtibay nga po yan na may probable cause kasi nakakuha ng 55 votes mga kababayan. Ibig sabihin 55 yung bumoto na talagang itong si Sara Duterte, na talagang yung mga reklamo labang kay Sara Duterte ay may probable cause po talaga. So ngayon, kung titingnan po natin, maliwanag yung sinasabi dito ni Atty. Kapunan na talagang tagilid etong si Sara Duterte sa plunder mga kababayan at malaking posibilidad na makonvict po talaga yan. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.